Kumakain lang siya sa kantina ng paaralan, pero sa sumunod na segundo, bigla na lang siyang bumula ang bibig at bumagsak. Agad na nakuha ng eksenang ito ang atensyon ng mga kaklase, isang matulunging babaeng estudyante ang agad na lumapit para tulungan siyang tumayo. Sinundan ng babae ang nanginginig na daliri ng nalesong babae at laking gulat niya nang matuklasan. Nasa pagkain ay may malinaw na marka ng kagat ng aso, ang paaralan pala ay kinuha ang pagkain kinagat ng aso at inihain muli sa mga estudyante, ngunit hindi ito ang oras para pag-usapan kung sino ang may kasalanan. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas siya, ngunit walang sino man ang nag-akala na ang principal, sa kritikal na sandaling ito, ay bigla na lang inagaw ang cellphone ng babaeng estudyante. Tiningnan niya ang name tag ng nalasong estudyante, ordinaryo at hindi pamilyar ang pangalan. Palinaw na hindi ito anak ng mataas na opisyal o mayaman, kaya't ngumisi siya at sinabing nagkukunwari lang itong may sakit. Sinabi niyang, walang problema ang iba, ikaw lang ang mayroon kung hindi yan pagpapanggap, ano to? Pagkasabi niyon, tumalikod siya para umalis. Nagmamadali namang gustong bawiin ng babae ang cellphone para matawagan ng ospital. Ngunit ibinato lang ito ng principal sa sahig sa harap ng lahat. Ano ba ang halaga ng buhay namin sa paningin ninyo? Kung may mangyaring masama sa kanya, isa kang mamamatay tao. Na-expel. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ng mayabang na principal na malapit na siyang mapahamak. Ang babaeng ito na tila ordinaryo lang at nalason, sa katunayan, ay may hindi simpleng pagkatao. Ang kanyang ama ay ang gobernador ng estado ng Wali, at ang matulunging babaeng ito. Ang kanyang ina ay ang pinuno ng Special Investigation and Supervision Group. Ngayon lang, nakatanggap ang kanyang ina ng utos mula sa nakatataas sa kanya na magsagawa ng biglaang inspeksyon sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain sa kantina ng paaralan, at ang bawat kilos ng principal kanina ay matagal nang nakuhanan ng video ng mga estudyante at na-upload sa internet. Ang balitang ito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng ina ng babae. Agad siyang nagdala ng isang team papunta sa paaralan sa oras na ito. Ayaw kaming papasukin ng paaralan, umalis na kayo. Ang balita na darating ang Special Investigation and Supervision Group para mag-imbestiga ay agad na nakarating sa pandinig ng principal. Habang nag-iisip pa ang principal ng paraan para ayusin ang sitwasyon, lihim nang dinala ng babaeng estudyante ang nalasong kaibigan sa ospital, ngunit inutusan ng principal ang mga tao na palibutan sila. Dahil kapag nabunyag ang pangyayaring ito, silang lahat ay malilintikan. Sinabi ng principal na kunin muna ang nalasong babae, pero hindi nila napansin na nahulog ang name tag mula sa damit ng babae. Ang isa pang babae ay desperadong nagpumiglas, at kinagat pa niya ang braso ng canteen manager. Ngunit kinuha ng principal ang malaking sandok ng sopas at malakas na ipinalo sa ulo ng babae matapos makumpirmang hindi na ito makakalaban. Saka siya nagpanggap na nag-aalala at ay nalalayan ito, sabay bulong ng pagbabanta, kung mananahimik ka lang, dadalhin ko siya sa ospital, pero kung maglalakas loob kang magsalita, panagutan mo ang kahihinatnan. Napakabait mo pa naman. Hindi mo hahayaang may mamatay nang hindi tinutulungan, di ba? Lalabanan kita, oh. Tingnan mo nga yung itsura mo. Wala kang mabuting idudulot. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa nanay mo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating ang ina ng babae at walang sabi-sabing sinampal ang principal sa mukha. Pagkatapos ay nag-aalalang tinanong ang kanyang anak kung ano talaga ang nangyari. Bakit may mga nagsasabi sa labas na may namatay sa pagkain? Ngunit naalala ng babae ang banta ng principal. Kaya nagsinungaling na lang siya na hinimatay ang kaklase niya dahil sa hypoglycemia. Gayunpaman, tiningnan ng ina ang pagkain sa sahig. At may pagdududa sa kanyang isipan, sinabi niya, "Total, gutom na rin ako, bakit hindi ko na lang kainin ito?" Nang marinig ito, hindi pinigilan ng principal ang ina. Ang anak naman, nang makitang kakainin ng kanyang ina ang pagkaing may lason, ay labis na nag-alala. "Nay, huwag niyong kainin." Ano ba talagang dahilan siya si Principal Lin. Sa sandaling iyon, pumasok ang amang gobernador ng nalasong babae. Agad siyang masiglang sinalubong ng principal. Tinanong niya ang gobernador kung ano ang sadya nito, ngunit hindi siya pinansin ng gobernador at sa halip ay lumingon sa ina ng babae. "Kung hindi po kayo mapalagay bilang isang magulang, maaari po kayong sumama sa akin para tingnan ang kusina. Wala namang problema, di ba, Principal Lin?" "Ah, walang problema dito po.
Dahil sa sinabing iyon, agad na nakaramdam ng mali ang babae habang naghahanda ang lahat na pumunta sa kusina. Diretsyong itinuro ng babae ang pagkaing may lason at iminungkahing ipadala ito sa Food Safety Bureau para masuri. Hindi inaasahan, mabilis na pumayag ang gobernador at sinabing kung talagang nag-aalala siya. Pwede rin niyang tanungin ang sarili niyang anak ang babae, na nag-aalala sa kaligtasan ng nalasong kaklase. Ay napilitang sabihin, sa tingin ko po, masarap naman ang pagkain sa kantina, agad namang sumang-ayon ang gobernador. Sabi rin ng anak kong babae, masarap daw ang pagkain sa school canteen. Hindi po ba't may anak kayong lalaki? Lagi po siyang kasama ng nanay niya. 6 na buwan pa lang siyang nakakauwi. Kung gayon, siya si Lina. Itong anak kong ito ay napaka-introvert. Anak-anak, anong nangyari sa anak kong si Lina? Anong problema mo? Wala nang marinig ng malinaw ang principal, ang nararamdaman lang niya ay katapusan na ng kanyang posisyon at ang gobernador ay wala pang kamalay-malay na nalasan na pala sa pagkain ng kanyang anak. Sa mga sandaling iyon, tumunog ang telepono ng principal. Sagutin ko lang itong tawag. Masamang balita, principal, hindi na po kaya ng babae. Principal, kung hindi pa natin siya dadalhin sa ospital, baka huli na ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Maliit na bagay lang po. Siya at ang iba pa ay nangingikil ng pera sa paaralan, sinasabing may problema ang pagkain namin, umaarte lang yan. Sino naman ang aarte hanggang sa mapunta sa ospital? Principal Lin, wala kayong ebidensya pero iginigiit ninyong nagsabuatan sila. Hindi namin yan tatanggapin. Maliban na lang kung makakausap namin ng harapan ang babaeng iyon. Tigil, sinabi ko nang hinimatay lang siya dahil sa hypoglycemia. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi ko? HMPH. Hinimatay. Kung gayon, ano naman ito? Anong kinalaman mo dito? Mahalaga ang sitwasyon ni Aya. Huwag kang magbiro, ilabas mo na. Pasensya na. Nakahila ko ng school badge nang hindi sinasadya, tungkol sa food poisoning na ito. Ito ay isang pagkakaintindihan. Mabuti na lang at nakakaintindi ka. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ko. Pasensya na. Ako ang nagpaliban sa inyo. Nanay, hindi ka ba may ibang lakad? Uwi na tayo muna. Pakiusap, Aya. Hindi na ito. Karaniwang kaso ng pagkalason. Hindi mo kayang harapin ang magiging bunga nito. Makinig ka. Sabihin mo ang totoo tungkol sa nangyari. Tutulungan ka ni Mama. Walang anuman. Ilang beses mo pa akong gustong pagsabihan, Mama, pwede ba huwag ka na mag-alala pa? Pakiusap, umuwi ka na, mabilis, umalis ka na, okay ba? Aya, makinig ka sa nanay. Nanay, pakiusap, umuwi ka na, huwag mo na akong tanungin pa. Pakiusap na. Kung mayon ay malaman, ang pagkakakilanlan ng batang babae, ang plano sa itaas, lahat ay mabibigo. Ate Lin, kami ay nagbigay ng boses, isang ulat ng reklamo, kaugnay ni Johnson, at mga ilegal na transaksyon sa maraming paaralan. Ngunit sa kasalukuyan, kulang ang ebidensya. Huwag tayong gumawa ng ingay na makakapagpahamak sa atin. Naiintindihan ko, itatago ko ng mabuti ang aking pagkatao. Sikat si Johnson sa sobrang pagmamahal sa kanyang anak na babae. Kung malaman niya ang tungkol dito, tiyak na isusuko niya ang lahat para sa kanyang anak, na solusyonan na ang problema sa paaralan. Ngunit mahirap na siyang manguli-muli, nahihirapan na ang tigre na ito. Kahit ang anak na babae mo, naiirita sa'yo, gusto ka nang paalisin. Ganito ka ba maging ina? Talagang pagkatalo ito. Kung malinaw na ang hindi pagkakaintindihan, ayos na iyon. Marami na akong nakitang mga magulang na katulad niya. Sobra na. Sinasabi sa bibig kung gaano kamahal ang mga bata, pero sa totoo lang, iniiwan lang sa paaralan. Kami ang nagsisikap na turuan siya, pero sa tingin niya, kami ang nananakit sa mga estudyante, na inaabuso sila. Kung magre-reflect, umuwi na lang kayo. Huwag hadlangan ng aming trabaho. Sige, mahalaga ang iligtas ang tao. Okay. Aalis na ako. Oh, may mga kailangan din akong gawin. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Nina. Nanay. Yung batang nahulog sa pagkakabangungot, tawagin si Lina. Lin Mei Yin.
Ano bang nangyayari dito? Nasaan siya? Gobernador, huwag kang mag-alala. Maraming may parehong pangalan sa paaralan. At saka, si Ginang, Lina, paano siya makakapunta sa Love Kitchen? Para kumain. Si Nana ay umuwi, tuwing tanghali para kumain. Wala nang mababang asukal sa dugo. Hindi siya maaaring maging iyon. Ngunit ang babaeng ito ay naglakas loob na gamitin si Nana. Nanay, matagal mo nang nakuha ang badge na ito. Hanggang sa sinabi ko, ang pangalan ng anak na babae, ikaw ang nagbigay sa kanya sa akin. Sabihin mo, ano ba talaga ang layunin mo? Gobernador Zon, hindi na ito kayang itago. Talaga namang walang hiya ka. Una, pinapagawa mo ang anak mo, na magpanggap na biktima, panghihimasok sa paaralan, nahuli na, kaya't naghiganti sa paaralan. Magandang paraan, hindi ganito. Tungkol dito, wala akong kinalaman sa nanay ko, wala naman talaga. Sobrang nag-aalala lang siya, tungkol sa kaligtasan ng batang iyon. Huwag kang magpalusot. Bakit nang makita niya ang badge, hindi niya ito ibinigay, siya? Aya. May mga taong kayang iligtas, at may mga taong hindi na. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ang natitira ay ipagkatiwala mo na kay inay. Hindi mahalaga kung sino ang batang babae. Ang mahalaga ay, kung siya ba ay nalasan talaga, mababa pa rin ang asukal sa dugo. Ngayon, gagawin ko ito para sa kanya, para sa aking anak na babae, para makuha ang katarungan. Nanay, kumuha ng katarungan. Paano kukuha? Mag-uulat ba tayo sa pulis? I report mo. Tingnan kung sino ang may lakas ng loob na tumanggap. Ang tawag na ito ay para sa grupo ng mga taga-Masid. Kalahating oras na ang nakalipas. Hotline ng mga taga-Masid ay naipasa na sa pangunahing pahina ng estado. Hindi nyo ba alam? Anong gusto mong gawin? Pumunta sa klinik. Gusto kong malaman kung ano na ang nangyari sa batang iyon. Ano na ang kalagayan niya. Nangangarap ka. Ito ay paglabag sa privacy. Sige. Pumunta na tayo ngayon. Gobernador. Sige, papasok na ako para tingnan. Kamakailan, maraming estudyanteng may flu na nagpapasok ng IV. Natatakot akong mahawa ka. Ay, hindi ka pwede. Palaging ganito sa aming paaralan. Pinahahalagahan ang privacy ng mga estudyante, maliban kung pumayag ang mga magulang. Kung papasok man, siya lang ang papasok. Mama, huwag kang mag-alala. Ako, hindi ako magkakaroon ng problema. Nandyan ka naman. Punong guro, dumating ka na rin. Ito, kailangan ba siyang dalhin sa ospital? Nasa labas ang mga lider, mag-ingat kayo. Kamag-aral, Dr. Wu, bakit ganito pa rin siya? Pagkalason sa pagkain, hindi ito simpleng bagay. Maaari ko lamang siyang tulungan na magsuka, pansamantalang ginhawa. Kung may pagkakataon, dapat ay agad na gawin. Ihatid sa ospital para maglaban ng tiyan. Talagang anak ng gobernador. Ito. Hanggang ngayon. Hindi mo na ako masisisi. Hindi ba may 120 sa paaralan? Pupunta na ako ngayon. Tara na. Nandito lang. Sana hindi siya mamatay. Sinunod ko na lahat ng sinabi mo. Ano pa ang gusto mo? Dalhin mo na siya sa ospital. Kung hindi, ibubunyag ko. Lahat ng ginagawa mo, sinabi na namin sa gobernador. Tinakat niya ako. Pinahinto niya ang gamot niya para sa akin. Hindi pwede, punong guro, hindi pa maayos ang lagay niya. Hindi pwedeng itigil ang gamot. Ikaw, hindi mo pwedeng itigil ang gamot. Huwag kang gumalaw. Ano ba talaga ang gusto mo? Dapat umalis na ang gobernador. Plano ko sanang, bigyan siya ng pagkakataon. Pero ang iyong ina, mahilig makialam. At ginamit pa ang grupo ng mga taga-Masid para takutin ako, banta sa gobernador. Hindi, ang nanay ko, si Ann. Ngayon, kahit gusto kitang tulungan, wala na akong magagawa. Punong guro, walang epekto ang gamot na ito sa kanya. Kung hindi siya pupunta sa ospital para magpawash ng tiyan, walang makakapagligtas sa kanya. Wala akong pakialam. Ikaw na ang bahala sa solusyon. Gusto kong mabuhay siya. Aya, ayos ka lang ba? Ganito ka seryoso. Anong nangyari? Gobernador, hukom. Gobernador,
Wala namang masyado. Normal lang na mababang asukal sa dugo. Ang reaksyon niya ay dahil sa mababang asukal sa dugo. Kumakabog ang buong katawan. Nagsusuka ng puting bula. Siyang nagka-food poisoning. Anong sinasabi mo? Oh, nakalimutan ko. Ikaw ang nagturo sa kanya na gawin yan, di ba? Sinasabi ko sa paaralan, paano ka nakapagpalaki ng ganitong di makapagpasalamat na estudyante? Siyempre ikaw, ang nagudyok sa likod. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Kailangan na siyang dalhin sa ospital. Nangangarap ka. Mukhang gusto mo lang magpakaawa. Sir, anong reputasyon ng paaralan? Sa gitna ng daan, namatay na naman siya. Muling naningil ka sa amin. Ganito kang tao, nakita ng marami, para sa pera. Kahit ang sariling anak, kayang ibenta. Buhay ng iba. Siyempre, hindi mo na ito pinapansin. Ang mababang asukal sa dugo ay talagang hindi ganito. Gobernador. Talagang mababang asukal sa dugo ang batang ito, na nagdudulot ng komplikasyon. Kung dati, madali na sanang dalhin sa ospital. Pero, ngayon, nasa gitna tayo ng alon. Kung sakali, mas mabuting mag-obserba muna. Punong guro. Maya-maya darating ang kanyang mga magulang. Mga magulang. Kakapasok lang ng kanilang tagapayo, sabi niya, para siguradong ligtas, kailangang ipaalam muna sa mga magulang. Nasaan ang tagapayo? Tumingin siya sa school messaging system. Siguro ngayon, naipaalam na nila sa kanila. Hoy. Ano? Mabilis, pumunta ka at tingnan. Huwag gumawa ng ingay. Gobernador, makatotohanang balita, ang grupo ng mga taga-suri ay pumunta sa katabing paaralan ng estado. Gusto mong hulihin, kaya pinapalabas ang tigre mula sa bundok. Nahuli na ang isda. Ano ang sinabi mo kanina? Ituloy mo. Tayo. Ako. Anong ginagawa mo? Bumangon ka. Gobernador. Pasensya na. Ako ang nandaya sa iyo. Yung kaklase, kumain siya ng pagkain sa kantin. Kaya ganito, sabi ng punong guro. Sabi niya basta't umamin ako ng pagkakamali, ihahatid niya siya sa ospital. Pero ang prinsipal, talagang ganito nga. Umamin ka ba ng pagkakamali? Maliwanag na hindi. HMPH. Maliit na cute. Aya, hindi mo pa ba nakikita? Sila ay magkakasama. Isang araw, ako mismo, ang magpapasok sa'yo. Pinapangako ko, pupunta kami sa ospital. Wala kaming sasabihin, kami lang. Na hindi sinasadyang, kumain ng maling pagkain mula sa labas. Walang kinalaman. Ang paaralan dito, gobernador, pakiusap, gawin mo na. Kung hindi siya may dadala sa ospital. Talagang mawawalan siya ng buhay. Mawawalan ng buhay. Mawawalan ng buhay, iyon ang kanyang buhay. Mawawalan ng buhay, iyon ang kanyang buhay. Zonsong. Kung hindi ka nagtitiwala sa sinuman, kaya tingnan mo ito ng malinaw sa iyong sariling mga mata. Kung hindi ka nagtitiwala kahit kanino, kaya tingnan mo ito ng malinaw sa iyong sariling mga mata. Huwag. Malas. Bakit? Paano ito nagkaroon ng dugo? Sabi ko na nga, hindi ito food poisoning. Ito ay sakit ng pamilya. Nagpapanggap lang, ito ang kaparusahan. Doktor, kung tama ang alaala ko, malubha ang food poisoning, maaaring magdulot ng pagdurugo mula sa pagkapunit ng mucosa ng bituka. Tama ba? Ang maling diagnosis ay isang malaking insidente sa medisina. Kaya mo bang tiisin ito? Ako. Gobernador. Awen. Nalaman ba ang plano?
Ikaw ang may gawa nito. Gobernador, anong nangyari? Sumama ka sa akin. Ang iba ay manatili dito. Paano niya ito haharapin? Mag-alala ka muna sa sarili mo. Bumaba na ang tigre. Masamang kantina, yung kinakain ng aso sa paaralan, ibinibigay sa amin. Nandito kami para mag-aral, hindi para mamatay. Walang konsensya si Ling Meining. Lumabas. Ginoo Gobernador, nakasara ang harap at likod na pinto. Medyo problema ito. Ginoo Gobernador, paano ito biglang nangyari? Kailangan mo akong tulungan, dahil sa akin, ang ating pagtutulungan. Isipin muna bago magsalita. Ako ang nagkamali. Hindi ko pinag-isipan ang mga sinabi ko, lahat ay kasalanan ko. Ginoo Gobernador, Love ang Heart Canteen. Ito ay ating sama-samang. Hirap na naitatag, ulang pilot. Hindi ito pwedeng bumagsak, ang kailangan nila ay ikaw. Anong kinalaman ng Caring Heart Canteen? Maging maayos at umamin. Isa sa alang-alang ko, para hindi ka masyadong makulong. Hindi ako pwedeng makulong. Siguradong may ibang paraan. Lumabas ka. Gobernador, wala kang kapantay dito sa wali. Siguradong matutulungan mo ako. Hintayin mo akong makalusot dito. Handa akong maging alipin mo. Nangangako ako. Alam mo ba, bakit walang sinuman ang makakapatansik sa kasaysayan? Apat na salita. Pagkakampi at pagsupil sa iba. Nana, tibayan mo ang loob mo. Pupunta na tayo sa ospital. Dr. Wu, tulungan mo ako. Dr. Wu, ang asawa mo, malapit na siyang ma-promote. Sinabi ng prinsipal na ipaalam ko sa iyo, gawin ang naaayon sa kakayahan. Walang natutunan kay Lin Meining maliban sa pandaraya gamit ang kapangyarihan ng iba. Pero yan ang natutunan mo ng mabuti. Tabi. Terror na. Pinili ko ang mga salita na ito. Walang sino man ang pinapayagang lumabas. Maliban kong matagal nang nawala ko na ang lalaking iyon. Hindi na magagamit ang 120. Sakay ka na sa sasakyan ko. Naging abala si Dr. Wu sa iyo. Walang anuman. Noong una, ako at si Aya, magkaibigan kami. Terror na. Sila. Si Aya at siya ay magkakilala na. Hindi ba't ang buong bagay? Mama, bilisin mo. Pumatay ng tao, bayaran ng buhay, masamang kantina. Tingnan mo. Si Lin Meining, babayaran ng buhay ang pagpatay. Makinig kayo sa akin. Lahat kayo, makinig kayo sa akin. Tayo'y lahat na loko. Tayo'y lahat na loko. Tigil. Huwag muna kayong mag-ingay. Tingnan mo kung paano siya mag-iimbento. Mula nang itatag ang Love Kitchen. Hindi pa kailanman nagkaroon ng problema. Ang dahilan kung bakit ganito ang nangyari ngayon, ay dahil sa kanila, na nagkasundo ng maaga. Ako. Napipilitan lang din ako, Kain na 1 piraso, 3 piso. Bawat isa. Lahat ng iyon ay galing sa aming sahod. Pinaghirapan namin. Tinanong namin ang sarili namin. Buong puso kaming nagmamalasakit sa mga estudyante, pero ang kapalit ay ang kanilang pagsasalita ng hindi maganda sa mga tumulong sa iyo. Kahit ano paman, hindi mo dapat saktan ng bata. Tama nga. Sila ay naglagay ng patatas na kinain ng aso sa kanin. Para suruan ang kantina, mababang kalidad ng paaralan. Kayo, nagsusumikap kayo. Nadalhin ang mga bata sa paaralan. Kami ang hindi nakapag-aral ng mabuti Ako. Talagang galit na galit ako sa aking sarili Gobernador, tingnan ang sitwasyon. Mabilis na makakalabas. Hindi ganun kadali. Sunugin ang lahat ng kaugnay na dokumento ng Love Kitchen. Lahat ng ito, tungkol dito.
Hindi ako alam. Kaya, si Lin Meiying siya. Pagkatapos ng gulo, ipinadala sa dog farm. Hindi na pwedeng bantayan ng bahay, wala nang silbi kung iiwan. Opo. Ano ang kinakain ni Nana sa gitnang edad? Ako ay gagawa ng ulat sa inyo. Hindi pa umuwi ang dalaga, nawalan ng signal ang kanyang telepono. Putol, gawin, malaki. Kung mawawala siya, iyon ang kanyang kapalaran. Ang batang babae, ay si Nana. Balita. Base lang sa isang larawan, sinasabi na siya ay biktima. Sa totoo lang, ako ang pinipilit dito. Ginamit mo ang cellphone para hampasin ang mukha ng anak ko. Pinipilit ka rin ng iba. Tama, lahat tayo ay mga biktima. Hindi ka lang nananakit. Gumagamit ka pa ng mga record ng estudyante para pilitin kaming tulungan kang itago ito. Hindi. Nagkakamali kayo. Ako ay, maraming tao ang nakakita nito. Bakit ka pa nagmamagaling? Si Lin Meiying ay walang puso. Hindi niya pinapahalagahan ang buhay ng mga estudyante. Pumasok tayo. Wasakin natin ang maduming kantina na ito. Tingnan natin kung kaya pa niyang itago ang ginawa niya. Tara, wasakin na natin. Imposible. Yung babae, tiyak na hindi siya si Nana. Nasa bahay pa si Nana. Naghihintay siyang bumalik ako para kumain. Bilisan mo ang pagmamaneho. Gobernador, lumalala na ang sitwasyon. Hindi tayo makakalabas ngayon. Walang makakapigil sa akin. Magmaneho. Pero, sobrang dami ng tao. Banggain natin. Bakit ka nakatunganga? Bumangga ka. Durugin mo yan. Ginoo Gobernador. Naku, hindi niya ba malalaman? Bumangga ka na. Bumangga ka na. Huminto ka. Buti na lang at nag-iwan ako ng paraan, Zonso. Kahit gaano mo pa pagsikapan, hindi mo manghuhulaan na isang araw, ikaw mismo, ang magpapasakit sa iyong anak. May sakit ba? Paano siya nagmaneho? Gusto ba niyang patayin tayo? Gobernador, yan ang gobernador natin, si Jansong. Dumating na ang gobernador. Ayos na ayos. Sino ba ang hindi nakakaalam? Si Gobernador Zon Songjo ay patas at walang kinikilingan. Ngayon, sa wakas may hahawak na sa kanila, isang pusong kusina, ang nagdulot ng ganito kalaking gulo. Paano nga ba naging principal ang principal na ito? Oo. Sa wakas may nakapagpagaling sa kanya, Ginoo Gobernador, nakapagbigay siya ng katarungan sa atin. Mga magulang, mga mag-aaral, huwag kayong mag-alala, naipaalam na namin sa mga kaukulang departamento, para magsagawa ng investigasyon at pangangalap ng ebidensya. Pakiusap sa lahat, bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Ipinapangako ko, sa loob ng 1 linggo, ay bibigyan namin kayo ng isang sagot, kasi iya siyang sagot. Pati yung estudyanteng na ospital dahil sa pagkalason. Na-ospital ba siya sa huli? Hindi naman siya talaga nalason. Peke lang lahat iyon. Peke siya. Ikaw naman, ano ka? Yumuyuko ka pa sa gobernador. Suntok at sipa sa atin. Oo nga, anong pinapakita mo? Mga magulang, mga kaklase, huwag kayong mag-alala. Kahit sino sa mga kaklase, ay hindi naman nalason. Agad nang dinala ng paaralan. Dinala sa ospital. Naniniwala akong magkakaroon tayo ng resulta sa lalong madaling panahon. Mga kaibigan, mas mabuti pang bumalik tayo at maghintay ng balita. Kailangan nating hintayin ang resulta. Tama, kailangan ng paaralan. Bigyan niyo kami ng paliwanag. Kailangan ng paaralan. Bigyan niyo kami ng paliwanag. Siyempre. Ako naman. Dapat sana ay pupunta ako sa ospital para bisitahin ang kaklase na iyon. Pero, nakatambak kayo ngayon sa daan. Umaasa. Nauuwi muna ang lahat. Hindi siya dapat makaalis. Walang kwenta. Hindi man lang mapanood ang tao. Ito na naman ang babaeng ito. Nagsisinungaling siya. Yung babae ay nasa panganib ngayon. Nasa likod ng sasakyan na iyon. Paano siya nandyan sa sasakyan? Wala silang balak. Nadalhin ang babae sa ospital. Wala silang pakialam sa buhay niya. Paano siya napunta sa sasakyan? Pinoprotektahan ni Gobernador Zon ang paaralan. Hindi pwede iyon. Siya kasi, isang matuwid at tapat na opisyal. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang kalokohan. Agad na kumilos ang paaralan. Nagpadala ang paaralan ng ambulansya papuntang ospital.
Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan ang attendance record. Kahit buhay ng tao kaya ninyong gawing pekeng. Ano pa ang hindi ninyo kayang gawing pekeng? Ginoong magulang. Alam kong hindi ka nasisiyahan sa paaralan, ngunit ang iyong hayagang paninira sa mga opisyal ng estado, naghahanap ng gulo. Ang kahihinatnan nito, hindi mo kayang pasanin. Mga kasama, yung babaeng iyon ngayon, nasa sasakyan ko, pahintulutan ninyo akong ihatid siya sa ospital, pwede ba? Hindi pwede, gobernador. Iyan ay para iligtas ang tao. Ikaw. Iyan ay dahil nahuli na ang sitwasyon. Gusto mo bang tumakas? Yung taong gusto niyang iligtas ay nasa sasakyan ko. Magpatuloy sa pagpapanggap. Mga kaibigan, siya ang utak sa likod ng kaso ng pagkalason. Para sa pera, pati ang sarili niyang, kahit ang buhay ng sariling anak na babae, ay hindi mo naaalalahanin. Hindi mo napapansinin ang buhay ng iba, mas lalo na kung hindi mo kilala, kahit pa ang batang iyon ay nakalason. Siguro ikaw ang gumawa niyan, di ba? Siya. Hindi kaya, hindi halata. Siya ngayon. Bantay. Huliin siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Si Zonsong ay parang damo sa buhay. Isa siyang ganap na mapagpanggap na tao. Ang namamahala sa Love Kitchen ay si Lin Mei. Hindi ito pinagdudahan. Ngunit ang sumusuporta sa kanya, sa likod ay si Zonsong. Ito, ano ba talaga, ang dapat nating paniwalaan? Paano nangyari ito? Sino ang dapat pagkatiwalaan? Sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan? Mga magulang, mga kaklase. Pakinggan ninyo ako, nanay. Nako, delikado, hindi maaaring. Nana, siya, patay na siya. Nana, siya, patay na siya. Patay na. Talagang patay na ang Love Heart Canteen. Mabuti na lang, walang kapalit. Sobrang masama mo. Ginawa mo ito para sa sariling kapakinabangan. Pinipilit na mamatay ang mga inosenteng bata. Ikaw ay isang ina rin naman. Paano mo nagawang maging malupit? Paano mo kami ipapaliwanag sa mga magulang na ito, sobrang baliw. Ang ganitong tao ay hindi dapat mabuhay. Mahirap pigilin ang galit ng mga tao. Suportahan ang hatol ng kamatayan. Ay parada sa kalye, kamatayan. Hindi mangyayari. Sisapatan natin ito. Kailangan kong dalhin siya sa ospital. Bitawan mo ako. Bitawan ninyo ako. Kailangan mo lang aminin na ikaw ang gumawa nito. Papalayain ko sila. Zonsong. Alam mo nang may problema si Lin Mei. Pero paulit-ulit mo siyang pinoprotektahan. Pag-abuso sa kapangyarihan, inabuso ang buhay ng tao. Sa likod mo, gaano pang mga lihim ang kinatago mo, na hindi dapat malaman ng iba. Kung gusto mong kunin ako sa salita, imposible iyon. Hindi kilala. Sasabihin na lang na kilala niya, anya. Pahintulutan si Dr. Wu na magmaneho. Huli na. Talagang huli na. Magaling ang suntok. Ang mga ganitong tao ay dapat mamatay. Dapat talagang hindi siya mabuhay. Nangangailangan ng panganib sa lipunan. Patayin siya. Patayin siya. Lumayo, lumayo. Nanay. Nanay. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sumuko na tayo, okay ba? Huwag mong kilalanin ang mga bagay na hindi mo pa nagagawa. Bumalik ka na sa sasakyan. Gobyerno, pakiusap, patawarin mo na ang nanay ko. Sinasabi ko na, sinasabi ko sa iyo. Hindi ba't mga sinasabi ko, hindi ka nakikinig? Nanay. Talaga. Mabait na ina at masuner ang anak, nakikita ko kayong ganoon katagal makakapagpatuloy, magsisisi ka. Ako si Zonsong, hindi nagsisisi. Gumawa ka na. Huwag siyang patayin. Tara na.
Nanay. Kung makikinig ka lang ng mabuti, huwag kang gumalaw, dadalhin ko siya sa klinika. Nanay. Nagawa niya. Sa wakas, nakalampas na tayo. Ang bait mo. Hindi ka naman magpapabaya, di ba? Sino ang gumawa nito? Sino ang gumawa nito? Isara mo na. Isara mo na. Tingnan mo ang sarili mo. Ano bang mabuti ang maaasahan sa'yo? Ngayon, ay ituturo ko sa'yo ng maayos mula sa iyong ina. Sino ang may cellphone? Anong nangyari? Tingnan niyo ang grupo ng mga magulang. Gobernador. Gobernador, Ginoo. Nahanap na. Nana, imposible. Kakatapos lang sabihin ni Nana sa akin na umuwi ako para kumain. Naghihintay pa si Nana sa akin. Bakit? Bakit? Bakit nandito ang cellphone ni Nana? Ibigay mo. Ibigay mo. Ha? Ikaw, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nasaan si Nana? Nasaan ang anak kong babae? Sabi mo. Nasaan si Nana? Nasaan ang anak kong babae? Sabi. Hindi ko alam. Ako. Siya, sila. Kasama ni Nana sila. Kahit si Nana, kahit na may nangyari kay Nana, sila pa rin. Nasaan si Nana? Ano ang ginawa niyo sa kanya? Patay na siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Tumahimik ka. Kailangan mo ng pera, di ba? Sige, ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo, ibibigay ko lahat. Wala siyang sakit, di ba? Nasaan siya? Nasaan siya? Hindi ba alam mo ang lahat? Sabi mo nga. Zonsong. Lahat ay sanhi at bunga. Sumuko ka na. Sasakyan. Tama. Nasa sasakyan siya. Kailangan niyang maghintay na dalhin ko siya sa ospital, di ba? Nana. Nana. Hindi natatakot si Nana. Dumating na si Papa. Nana. Nana. Mali si Papa. Patawarin mo ako, Nana. 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 Anong ginagawa mo? Huwag lumapit. Nana. Dahil sa kanya, pinatay niya ang sariling anak. Ito na ang karma. Ito na ang karma. Nana, nagkamali ang tatay. Siyang tunay na baliw o nagkukunwaring baliw. Wala kang pagmamahal kay Nana. Ang pagmamahal mo ay para sa sarili mo lamang. Aya.
Nanay. May isang bagay na kailangan kong sabihin. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Bago umalis si Nana, pinakiusapan niya akong sabihin sa'yo. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong pumili muli, hindi siya sasakay sa flight pabalik sa bansa na nakatingin lang sa'yo, unti-unting bumagsak. Siya. Nakawala na. Hindi posible. Hindi niya malalaman. Akala ko ay itinago ko ng mabuti. Ito ang iniutos niyang ibigay ko sa iyo bago siya namatay. Ang huli niyang hiling ay na si Zonsong ay sumuko. Zonsong. Inamin na ni Lin Meiling ang lahat, sa ilalim ng iyong utos. Zonsong, ikaw ay inakusahan ng katiwalian at suhol, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagsusulsul sa pananakit ng mga tagamasid. Mga tagamasid. Hindi. Imposible, hindi ako pupunta. Ikaw ba? Ako si Anlen. Ha ha ha. Sige. Isang malaking laro ito. May ebidensyang tao at bagay. Zonsong, hindi ka na makakatakas. Iwanan ang mga armas. Sumama ka sa amin pabalik. Huwag kumilos, itaas ang kamay, lumiko at umupo. Aya. Matagal na tayong nag-aaway sa likod. Akala mo ba nanalo ka? Huwag. Zonsong, alam kong galit ka sa akin. Palitan ko siya. Sila lahat ay sumusunod sa akin. Maniwala ka sa akin. Ha ha ha. Napakadali ng gusto mong mamatay. Gagawin kong katulad mo rin ako. Nakatingin kang walang magawa habang namatay ang iyong anak na babae sa harap mo. Nais kong maranasan mo rin ang ganoon. Gusto kong maranasan mo ang pamumuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi, inay. Zonsong. Nawala na sa akin ang 18 taong paglaki ng aking anak na babae. Pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi. Okay lang ba? Pakiusap na. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon na makabawi, Nana? Ano bang mali niya? Wala siyang alam. Sobrang bata pa siya. Hindi niyo siya pinapalampas. Bakit kailangan siyang pilitin? Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay ikaw. Kung hindi dahil sa sinabi ni Lin Meiling, naniniwala ka sa lahat ng sinasabi niya. Paano siya mauubusan ng pagkakataon na mabuhay? Sige ba? Hindi ba maganda ang relasyon mo sa kanya? Kaya bumaba ka na at samahan mo siya. Ayoko. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali. Tatay. Nana. Tatay. Ate Lin, ito. Anong nangyari dito? Ako ito. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Hayaan niyo akong magsalita. Tungkol dito lahat, kailangan nating simulan mula 8 oras na ang nakalipas. Paaralan ng mga halimbawa sa kaligtasan ng pagkain. Nana. Talaga bang sigurado ka na? Oo. Yung aksidente ng kuya ko noon, hindi aksidente. Ito ay sinadya. Noon, ginawa niya ito para sa pinamamahalaan ko ang mga ilegal na pera para sa tatay ko. Kaya ako ginantay ng iba, ibinato sa dagat, mula noon. Naging depresyon ang nanay ko. Bago siya pumanaw, sinabi niya lang ang isang bagay, hindi sana kita dinala pabalik. 2 malapit na kamag-anak ang pumanaw. Akala ko magbabago siya, at magsisisi, ngunit lalo pa siyang lumala. Ngayon, nagmamalaki pa sa ilalim ng pangalang puso ng pagkain, walang awa sa pagyaman. Hindi ba siya natatakot sa mga ito? Darating din ang kabayaran sa kanyang anak na babae, kaya
Balak mong pumasok sa sitwasyon, kung ang nangyari ay sa kanyang anak na babae. Hindi ko naniniwala na mananatili siyang walang pakialam. Hindi pwede, kung sakaling may mali sa gitna. Kung sakaling siya ay maging matigas ang puso at balewalain ang pamilya, kung sakali. Hindi pwede. Bumalik muna tayo sa dormitoryo, at mag-isip ng ibang paraan, Aya. Wala nang ibang pagpipilian. Siya na lang ang natitirang pamilya ko. Tulungan mo ako, pwede ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Ako. Sige na. Pero hindi lang kami ang sapat, para sa iyong kaligtasan. Kailangan mong humanap pa ng isa. Ako. HMM. Bakit? Dr. Wu. Nakita kita dati, tumutulong sa mga sugatang ligaw na pusa, malinaw na utos ng paaralan, nahulihin ang mga ligaw na pusa, pero hindi ka lang, tahimik na nilalapatan ng gamot ang mga ito, ipinapasok mo pa ang mga ito sa trunk, para dalhin sa kanlungan. Ikaw, batang ito. Bakit ka nakatingin sa akin araw-araw, Dr. Wu? Iba ka sa ibang guro. Mabuti kang tao. Ay, tama na. Huwag mo akong bigyan ng magandang tao na label. Masalimuot ang bagay na ito. Sobrang delikado ito para sa inyo. Hindi pwede. Pero kami. Tama na, Nana. Mukhang kailangan na lang nating magpusta. Pero hindi ko alam kung anong kakainin. Para lang lumabas ang bula sa bibig. Baka gusto nating maghukay sa basurahan. Hoy, hintuan mo. Hindi ko naman sinabi na hindi ko kayo tutulungan. Heto ito. Kapag kinain mo, lalabas. Ang panandali ang bula sa bibig. Ang sintomas ay parang food poisoning. Halos ganun. Pero sa loob ng kalahating oras, dapat nandito kayo para magpa-IV. Kung hindi, pupunta ako sa kantina para kunin sila. Wala akong pakialam sa kung anong batas. Gusto ko kayong lahat na ligtas. Bakit parang may problema si Aya? Walang dapat ikabahala. Hindi rin nagmamadali ang doktor. Ayos lang ba? Ano, ako? Ayos lang ako, ma. Hindi kita tinatanong, Nina. Ganito ang buong sitwasyon, tita. Pasensya na, hindi namin sinasadyang madamay ka, kababawan. Si Zon Songshen ay hindi matutukoy. Kapag nagkamali ka ng hakbang, gaano kalala ang magiging resulta, alam niyo ba iyon? Mama, huwag kang mag-alala, ngayon ang mga bagay ay sumusunod sa plano, walang magiging problema, hindi ninyo talaga siya kilala. Noong araw na kinuha ni Janji ang pera ng nakaw, akala mo hindi niya alam. Isang bitag ba iyon? Bakit hindi siya mismo ang pumunta? Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng sariling anak, sa ganitong paraan, paano niya mapipilitang sumuko? Nanay, paano mo nalaman ng ganito kalinaw? Matagal na namin siyang binabantayan, 10 taon na. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakuha. Masyado lang naming minura ang kanyang pagiging walang puso. Kung nalaman niya, wala na ang kanyang nag-iisang anak na babae. 2 lamang ang maaaring mangyari. O kaya'y baligtarin ang lahat ng akusasyon. Puti at itim ay magkahalo, ihuhulog ang lahat sa akin. O kaya'y ipapahamak ang lahat, para sa kanyang anak na babae. Sisiin mo ako, lahat ay sa akin. Ngayon din, sa harap ng lahat ay ituturo ko siya. Hindi ako naniniwala na kaya niyang gawin yun. Hindi pwede. Hindi ko talaga kayang tumaya. Ang tanging paraan natin ngayon ay ang gumamit ng kanilang sariling plano laban sa kanila. Kakaraan lang, naabisuhan ko na ang grupo ng inspeksyon. Nandyan na sila, papunta na sila rito. Nanay, ikaw ba ay taga-grupo ng inspeksyon? Pasensya na, Aya, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Baba muna ako para pigilan sila. Kapag pareho na, hindi na makapagkasundo, magbigay ka ng maling balita. Si Nana at Dr. Wu, pumunta sa pantry at kunin ang cellphone. Ipahayag sa publiko ang mga krimen ni Lin Meiying. Cellphone. Nang pumasok ako kanina, napansin ko na may isang cellphone camera na nakatutok kay Lin Meiying. Kung hindi kayo, mga ibang estudyante, sa kasalukuyang sitwasyon, dapat ay nagkaisa ang mga estudyante. Hindi ko naman hindi naintindihan. Hindi mo ba sinabi na si Zonsong ay malupit at walang awa? Bakit niya pa pinapapanganib si Aya?
Hindi ko talaga kayang tumaya ang pagmamahal niya sa kanyang anak na babae. Gaano kaya ito kalalim? Pero kung malalaman niya na ginamit siya ni Lin Meiying para pilitin ang sariling anak na mamatay, siguradong hindi siya makakapagtiis. Nadala na ng paaralan, siya sa ospital kagad. Walang oras na sayangin. Gagawin natin ang plano. Dr. Wu, inaasahan kong aalagaan mo ang anak ko. Nanay, huwag matakot, nandito ang nanay. Hindi siya dapat makaalis. Nagsisinungaling siya. Ang batang babae ay hindi pa alam kung buhay o patay. Nasa likod na sasakyan siya. Ganito ang nangyari. Yung liham na nagulat ng hindi nagpapakilala, ako rin iyon. Ako mismo ang nagdala sa aking ama, sa kulungan. Huwag kang mag-isip ng masama. Wala itong kinalaman sa iyo. Dalhin na siya. Nana. Huwag, Dad. Nana. Huwag. Sandali. Hayaan silang makapagsalita ng kaunti. Dad. Ikaw ang huli kong kamag-anak. Tuwing gabi, nakarinig ako ng sinabi mo sa kanila. Talagang natatakot ako na baka isang araw, maging katulad ka ng kuya. Tay, pakiusap, makinig ka sa akin sa pagkakataong ito. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Subukan nating bawasan ang parusa. Naghihintay ako sa paglabas mo. Magsama tayo ulit para bisitahin si mama at kuya. O sige ba? Mabuting anak. Hindi ka talaga pinalalampas ng pangalan mong Zansong, tatay. Hindi mo ba? Kinamumuhian ako. Handal na bata. Saan ba sa mundo? May magulang na nagtatangi ng galit para sa anak, ang makita kang mabuting nabubuhay. Ito ay mula sa langit, ang pinakamagandang biyaya ng langit sa akin, sadyang. Hindi karapat-dapat ang tatay sa redyalong ito. Mabuhay ka ng maayos. HMM. Ginoong Ann. Pakiusap. Tay, anong sinabi mo? Hindi maganda. Huwag siyang payagan. Huwag kang gumalaw. Nana. Hindi ka papayagan ng tatay, anak ng isang mamamatay tao. Tandaan mo. Mabuting mabuhay. Hindi pa tapos ang kaso. Uuwi na naman si Mama. Aya. Alagaan mo ang sarili mo. Gagawin ko yan, Mama. Ikaw rin. Nanay. Pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Alam ko. Gusto mong itanong, bakit pinili ni Zonsong ang daang ito sa huli? Na siya lang ang mamatay. Ang kanyang anak na babae lang ang makakaligtas. Ito lang ang maaasahan kong sabihin sa iyo, Aya. Dapat kang maniwala na ang katarungan ay maaaring dumating ng mabagal, ngunit hindi kailanman mawawala. Like you lost all your hope, like you've been burned